Nagbabalik ang schoolmates. So, syempre pupunta naman tayo sa question kung nasaan nga ba ang mga kababaihan ngayon when it comes to equality in society. Equality nga ba ang kailangan ng mga kababaihan or is it equity? Or is that same or of one word? Are we now treated equally with men or are we still lower? What do you think? Veronica? We're not equal pa rin. Pero we can say na patuloy na umaabante ang mga babae kasi we continue to prove them wrong. We continue to defy yung mga standards and expectations na sinaset nila for us. Pero hindi natin masabi na nandun na tayo, nakapantay na rin tayo. Kasi kung titingnan natin siguro yung mga spaces natin at saka yung mga nangyayari sa school, sa household, kung talagang pantay na tayo, hindi tayo ma-objectify, hindi tayo sisisihin sa mga pagkakamali ng mga lalaki, yung mga predators. Right. And then, kung talagang pantay na tayo, dapat hindi na tayo, makakalabas na tayo ng hindi natin na-feel na nire-risk natin yung sarili natin. So we should, dapat nagko-coexist yung freedom natin and yung safety. Hindi yung, kunyari, lalabas tayo ng may revealing clothes. Hindi yung sasabihin nila, i-empower ka nila sa Facebook na, okay, safe ka, ganyan. Ay, go girl, ganyan sila. You have a right to wear what you want. Pero, Pagdating mo sa labas. Pag naharas ka, sasabihin nila, oy, anong ina-expect mo? Yun yung suot mo sila. di ba? Yeah. Medyo Victim nandun blaming pa pa rin rin yung, talaga. Ayun, dapat yung ganong nagko-coexist mentality. yung freedom and safety. Hindi pwedeng malaya tayo pero merong consequence. Kasi nina-normalize nila yung mga consequence na yun, when really, dapat kaya natin gawin ng ligtas at hindi natatakot yung mga ganyang bagay. Yes. Right. Wala. Ang Micaela? ganda Si Micaela pala dapat. Equal, masasabi ko bang equal? Sa pagtingin ko, hindi. Huwad ang kalayaan ay binigay sa atin. Kung makikita natin, mula sa kasaysayan hanggang sa kasulukuyan, na patuloy na nakikipaglaban ang mga kababaihan sa basic rights nila. Something that they should have experienced in the first place, na hindi na to dapat binabaka. Hindi na to dapat minamarcha pa sa kalsada. Kasi dapat nararanasan na to ng mga kababaihan. Ayun, katulad ng sinabi, meron pa rin mga unequal na kung saan ang mga kababaihan ay nakakaranas ng harassment, pangmamaliit sa trabaho, di ba? Sobrang hirap din minsan na bawal ka rito kargador, di mo to kaya. Driver ka, emotional yung mga kababaihan. Pero kung makikita natin sa kongreso, puro lalaki ang mga emotional. I love Diba? that. Dahil dyan, Sino yan? napapakita kami ng mga Pakipangalanan. screenshots. Eto sila. And ayun, kung makikita natin, sa tuwing hahakbang tayo na taliwas sa gusto ng sistema, nararamdaman natin yung panglilimita. Kasi hindi naman talaga tayo tunay na malaya. Mahaba lamang yung tanikala. Yeah. Kaya, sa daming issue na kinaharap ng mga kababaihan, patuloy tayong susulong at aabante. Ayun, palaban militante ang mga kababaihan, hindi lang sa Facebook, hindi lang sa social media, at patuloy nating dapat bakahin ang mga maling gawain at patuloy na nating tunggaliin ang sistema dahil hindi lang tayo nakipaglaban para makalaya, kundi para tuluyang sirain at durugin ang sistemang nagpapahirap sa sangkababaihan. And dapat, kasama natin yung mga kapwa mo ring kababaihan. Yes. Di ba? And Don't ostracize other women simply because they think or dress differently than Yeah. you. Di ba? Yes. So, And I think the Gen Zs nowadays, sobrang believe na sila sa women empowerment. It's just that the boomers. Correct. Iba pa rin talaga mag-isip, especially in the workplace. Nakikita Yeah. pa rin natin yun, yung difference in generation. So, actually guys, there's a recent study nga daw that shows that women today choose to delay childbirth. Totoo yan, naririnig ko yan. Ang dami. Parang double income, no kids. I love that, di ba? So in this case, tingin nyo ba na natuto ba tayong mga babae na hindi na ikahon ang ating mga sarili at hindi din mag-base sa sinasabi ng society about women when it comes to, like, for example lang, biological clock? Like, tingin nyo ba parang mas progressive na tayo in that matter? Or do you think that this kind of parang mentality is somehow bad also? Kasi for other women, they think na it's our duty to procreate or something like that. Minsan Anong nagsasabi pa, thoughts "Ay, niyo late doon? na ako." Oo, or late na ako. Yung iba, parang swerte ka nga, buti nga, nagbubuntis ka or something like that. How do you deal with that parang difference in terms of thinking when it comes to like the biological clock of women? Do you empower them to have kids or do you think na, sige, kung anong trip mo. Whenever bahala you're ka. ready. Whenever you're ready. I think what we should emphasize here po is yung their right to choose. So kung ako Yeah. gusto ko mag-anak, ikaw ayaw mo, okay lang yun. Hindi kita pipilitin at hindi ka din dapat pinipilit ng iba, hindi ka din dapat pinipressure sa kung anong gusto mo. Kasi Love that. specifically dyan sa pag-aanak, sino ba yung magkikarry? Correct. Bukod Katawan dun mo sa yan. 9 months, sino yung Correct. magpapalaki, sino yung
hanggang lumaki yung bata, they should know na hindi dapat inaabot lang na responsibility sa mga babae yung pag-aanak. Lalo na kung hindi naman kayo yung magbibitbit. Kasi buhay yung pinag-uusapan natin. Yeah. And if ayaw nung nanay, sino ba yung magsasuffer? Di ba yung anak lang din? So, do it both for the child and also for the woman. Kasi may karapatan siyang pumili kung anong path yung gusto niya. I love that. Yung Yes. power to choose. And It's there's for a you lot to of say. silent expectations when it Oo. comes to women about childbirth, being a mom. You have to be like a great mom, a good child, a good daughter, a good Yes. sister. There's so many expectations Kumbaga, when it may comes to body, women. may rules. Correct. Ikaw, Micaela. Ayun, naging norms na siya sa atin di ba? Ayun, minsan nga yung mismong nanay pa natin nagsasabi na, Yeah. dapat mag-anak ka kasi ganito, ganyan. And sometimes, nanay din natin yung nag-i-insist sa atin na sinasabi na mag-anak ka para dumama yung lahi natin. Correct. May tumatango-tango dyan sa likod ng screen. Hindi Agree siya, sila, guys. hindi siya magandang pangkaisipan. I know that it's so hard na sumagot tayo pabalik sa nanay natin. Pero lagi nating tatandaan na yung mga maliliit na bagay ay importanteng binabakan natin nang sa ganoon na makagawa tayo ng progresibong action. Kasi ayun sa pag-aanak, hindi lang tayo basta natuto na sobrang hirap manganak, ang sakit. Hindi lang tungkol doon Natuto rin tayo kasi ayun, sobrang daming kahirapan. Nakikita tayo ng mga kabataan na nandyan sila sa lansangan, pinapabayaan. So, minsan din kapag inintay yung stability, kung emotional stable ba tayo, are we prepared na And are you psychologically ready to Yes. actually Yeah. have children? Kasi, diba? di ba tayo, marami tayong traumang kinikare and until Correct. now, hindi pa rin siya healed. So, kapag hindi na-healed ang isang trauma or ang isang, yung traumang naranasan natin, may instances na ma-project natin siya. Kahit gaano pa tayo kagaling mag-advise, mapo-project natin siya sa anak natin. So, walang mali kung gusto at ayaw mo mag-anak. Pero dapat siguraduhin natin na we are capable and we are really ready to have a child. Handa ba tayong gumising ng sobrang aga kasi umiiyak yung anak natin, padedein natin sila, handa ba tayong pag-aralin sila, may pera ba tayo? Ganon, Yeah. kailangan natin consider. And yung mindset na, do you have to give up your career if you were to have a family? Why can't women have it both, di ba? Yeah. Why can't there be more systems that allow women to have both a career and a very stable family while having a stable income? Diba? So maraming structural problems na doesn't allow women to achieve that kind of parang achievement in life. It's always an either or. Yeah. Dagdag And Yeah. ko din. Sinasabi nila na ang babae ay hindi kayang mag-excel sa pamumuno, sa iba't ibang aspeto. Pero kung titingnan natin, paano natin malalaman na kayang na makababaihan kung kinukulong lang natin sila sa loob ng tahanan? I love that. Parang no pro-housewife na mentality, Yes. diba? And of course, I agree sa sinabi niya dalawa. No? Kasi, Bilang lalaki. I Ano-upi agree. nga ako lang lalaki dito. Pero agree ako, no, para ma-stop din yung yung generational trauma, di ba? Correct. Hanggang dun pa lang, pag mahusay mag-isip ang isang babae, mahusay siya magplano. ng lahat. Correct. And of course, puputulin ko muna ngayon dahil alam ko marami pa kayong sasabihin about sa topic natin today. Kaya naman, umaapaw ang ating kwentuhan sa aming ibabahagi mamaya, sa pagbabalik lamang na Schoolmates!